Gaano pa ba kahalaga ngayon ang dangal ng isang babae? Mahalaga pa rin ba ngayon kung birhen ka o hindi? Bakit yung iba ay ginagawa na lamang yung birthday gift, Christmas gift at kung ano-ano pang gift? Gaano pa nga ba kahalaga para sa mga kabataan ngayon ang puri ng mga kababaihan? Sabay-sabay nating alamin ang kwento ng isang dalaga na ayaw nang umibig dahil sa kanyang hindi malimutang nakaraan. Si Rochelle ay matagal nang naisuko ang kanyang bataan sa lalaking akala niya ay kanya nang makakasama sa habang buhay. Ngunit nung nakakita ang nobyo ng sexy at maganda, ay agad siyang nitong iniwan. Ngayon ay wala na talaga siyang tiwala sa mga lalaking mahilig mang iwan sa ere. 3 taon nang single si Rochelle at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balak pumasok ulit sa isang seryosong relasyon. Hanggang fling lang ang kaya niyang ibigay. Ngunit may lalaking makulit na palagi siyang nililigawan. Kahit ilang beses na niya itong binasted, ay hindi pa rin ito nagpapatinag. Never give up ang peg. Dan, mahirap bang intindihan ng sinasabi kong ayoko nga magmahal? Naiiritang wika ni Rochelle. Bakit naman hindi? Makulit pa rin nitong tanong. Paulit-ulit na lang ba tayo, Dan? Naiinis na wika ng babae. Kahit pinapakitaan na ni Rochelle ng hindi maganda ang lalaki, ay kinukulit pa rin siya nito. Isang gabi ay nag-overtime sa trabaho si Rochelle. Sinorpresa siya ni Dan ng rosas at pagkain. Ayaw mo kasing makipag-date sa akin, kaya ito na lang ang ginawa ko. Nakaangiting wika ni Dan habang inaabot sa kanya ang isang bugkos ng rosas. Kumain na tayo. Alam kong pagod ka na, kasi anong oras na pero nagtatrabaho ka pa rin. Bakit mo ba to ginagawa, Dan? Tanong ni Rochelle. Kasi gusto talaga kita. Hindi mo pa ba naiisip ang bagay na yun? Kahit anong gawin mong pagtataboy sa akin ay nandito pa rin ako at nangungulit sa'yo. Kasi mahal kita at wala akong balak na sukuan ka. Madamdaming wika ni Dan. Paano kung may aaminin ako sa'yo? Mamahalin mo pa rin ba ako? Ani ni Rochelle. Kung sasabihin mong lalaki ka noon at nagpa-surgery ka lang, doon ako mabibigla. Ani ng lalaki. Mukha ba akong lalaki? Naiinis na wika ng babae dahilan upang matawa si Dan. Ganito, hindi na ako ang babaeng pinapangarap ng karamihan. Hindi na ako birhen. Ilang laway na ang dumaan sa katawan ko at nakailang lalaki na ako. Alam mo ba kung bakit hindi kita sinasagot? Kasi conservative ka. Oo, ganyan ka. Palabiro ka, pero ikaw ang tipo ng lalaki na kapag nagmahal ay kailangang perpekto at wagas. Ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa'yo na hindi ako ang girl of your dreams. Kaya tantanan mo na ako at maghanap ka na lang ng babaeng mamahalin ka ng wagas at yung babaeng kayang ibigay ang mga bagay na wala sa akin. Maliwanag? Salamat na rin pala sa pagkain mo kasi tamang-tama at gutom na ako. Ani ni Rochelle at saka tinalikuran si Dan upang gawin muli ang kanyang trabaho. Siguro naman sa mga sinabi ni Rochelle ay susuko na rin ang lalaki. Alam niyang virginity lang ang gusto ng mga lalaki sa isang babae. Para seryosohin ka ng lalaki ay dapat birhen ka. Sa bagay, iba-iba din naman ang pananaw ng mga lalaki. Kasi kung ganoon nga ang basehan ng pagmamahal, sana hindi na siya iniwan ni Eric, ang lalaking binigyan niya ng kanyang puri. Yan bang pumipigil sa'yo para buksan ang puso mo sa akin, Rochelle? Maya-maya ay wika ni Dan. Ang akala ng babae ay umalis na ito. Ang babaw naman pala ng basehan mo ng pagmamahal. Okay, kung hindi ka na birhen, ano naman ngayon? Importanteng kwalifikasyon ba iyon para mahalin mo ang isang babae? Hindi ba puso ang magdidikta kung sino ang nais nitong mahalin? Mali naman yata ang pananaw mo, Rochelle. Hindi lahat ng lalaki ay yun ang gusto. Sapat na sa akin ang mahalin mo ko. Wala naman akong hinihiling kundi iyon lang. Pero iba pala ang dating sa'yo. Wika ni Dan at saka siya tinalikuran. Sa sinabi ng manliligaw ay biglang nakonsensya ang babae. Hinusgahan niya ba agad ang intensyon nito? Mali ba siya ng inakala? Bigla tuloy siyang naguluhan. Kahit ang sarap ng hinandang pagkain ni Dan ay parang nawalan iyon ng lasa. Kaya nawalan na ng ganang kumain si Rochelle. Hindi nakatulog magdamag si Rochelle sa kakaisip kay Dan. Bakit kasi nasabi niya ang mga bagay na yon?
Nasaktan niya tuloy ang lalaki. Kinabukasan ay hinarang niya ang lalaki upang makausap. Sorry, Dan. Agad na wika ni Rochelle. Ayos lang yon, Rochelle. At least ngayon, naiintindihan ko na ang mga dahilan mo. Sagot naman ni Dan. Pero kung iniisip mong susukuan na kita dahil lang doon ay nagkakamali ka. Ngayong alam ko na kung ano ang dahilan mo, ay mas mapapatunayan ko pa sa sarili ko sa'yo. Dagdag nito. Ganon mo ba ako kamahal? Tanong ng babae. Sobra. Mahal na mahal ka ng puso ko, Rochelle. Kaya nga kahit anong taboy mo sa akin ay hindi ako lumalayo kasi hindi ko kaya eh. Hindi na nakatiis ang babae kaya niyakap na lamang niya ang lalaki. Mahabang panahon na rin niyang isinirado ang kanyang puso, kaya baka ito na nga ang tamang panahon para buksan niya ulit ito para kay Dan. Wala namang mawawala kung susubukan niya ulit magmahal. Kung masasaktan naman ulit siya, edi iiyak na naman ulit siya at magmumukmok saglit. Tapos tuloy ulit ang buhay. Salamat, Dan. Sana hindi ka magbago. Sana hindi ka kagaya nila na iiwan lang ulit ako sa ere. Ani ni Rochelle. Hindi kita iiwan sa ere, Rochelle, kasi hindi naman kita maililipad. Pero ang kaya ko lang ipangako ay tanggapin ko ang lahat sa iyo at mahal kita. Ani ni Dan at saka niya hinalikan sa labi ang babae. Nang maghiwalay ang labi nila ay saka naman nagreklamo si Rochelle. Ang bilis mo oh. Di pa nga kita sinasagot eh. Natatawa niyang wika. Akala ko kasi sinagot mo ko nung niyakap mo ko. Natatawang wika ni Dan. Hindi na siya nagsalita pa ulit at sa halip ay niyakap niya si Dan at siniil ng halik. I love you, wika ni Rochelle. Hindi ibig sabihin na iniwan ka nung una mong minahal ay iiwan ka na ng lahat. Pinatunayan lang ni Dan na tunay ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Rochelle. Kaya kahit anong pagtaboy nito ay hindi niya ito sinukuan. Mahalaga pa rin naman ang puri ng babae, ngunit hindi ibig sabihin nun ay hindi ka nakarapat dapat mahalin kapag unawala na ito sa'yo.